vlog ko. Positively Gilivers, this is Dr. Gigi Disunga from I Can Change Project. Magandang Sunday morning sa lahat ng Gilivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Dr. Gigi Disunga. So, doon sa first time po, so hindi naman talaga tayo ganito pag-live pag nagba-vlog. But because meron tayong pain sa heart, meron pa tayong pinagdadaanan na karamdaman. So, ganito muna tayo. So, pasensya na po Kapo, nagpa-check na tayo sa Clark Medical City sa cardio and gastro. So, ngayon po ay may tetest sila sa atin na mga bagay para malaman na kung ano yung may ano ba talaga sa loob ng katawan natin. Okay, so malalaman natin yan this week. Okay, in relation to that, so dahil hindi maayos ang mga situation din natin sa ibang bagay, okay, so what to do when your situation is worse, okay? So, or sabi nga, when you're going is, or when everything is tough and when the situation is worse. So, ano ba yung pwede natin gawin? Worse like, yan, may sakit ka. Hindi man siya ganun ko worse, pero let's say, higit sa sakit ko yung sakit mo. Oh, that's worse, okay? Or suddenly na-bankrupt ka, di ba? Or bigla nangailangan ka ng malaking pera, wala kang pera, di ba? Wala ka namang makuha. Or broken-hearted ka. So, I mean, yun yung worst. Okay, so, or meron kang nawalang mahal sa buhay, di ba? Or natanggal ka sa trabaho, na-demote ka, or anything na may imagine mo sa buhay mo na it's worse, or it's the worst thing na pwedeng mangyari sa buhay mo. Okay, so imagine nga natin, ano may worst thing na pwedeng mangyari sa buhay natin? The worst thing. Napaisip tuloy ako. Marami ng worst thing na nangyari sa buhay natin, pero masurvive naman tayo, di ba? Marami. At 45, sobrang dami ng worst na naranasan na rin natin sa buhay natin, di ba? So, kung ikaw ay isang OFW, the worst thing na pwedeng mangyari sa'yo is pwedeng umuwi ka dito ng may utang pa rin. Or sabi nga nung isa sa mga Gilivers natin, nakauwi ka naman, that's an achievement. Okay, ano po yan? Noted po yun, doon sa isang nag-comment. Pero kung di mo na attain ang target mo na pag-uwi mo, may utang ka pa rin, wala kang pera, worse, wala pa asawa mo, nagkaroon ng iba. Yung anak mo, naging addict. Hindi nakatapos ng pag-aaral. That can be worse. Diba? Or kung nandito ka naman sa Pilipinas, may negosyo ka na bankrupt, diba? That's worse. Alright. So, lahat tayo, di ko alam kung anong worse situation ang hinaharap mo ngayon. I don't know. Ako, I'm facing now, this worse lang, yung WORSE lang. Comparative. So, nandun lang tayo sa worst. Hindi yung worst na ST ang dulo. Diba? So, dun lang naman tayo kasi manageable pa naman ang lahat ng nasa paligid natin. Okay? So, hindi nga lang pa tayo ganun kasiglang mag-vlog, pero I hope you understand me. Okay? And salamat kay, may mga nagpapa-shoutout tayo mga kapatid. So, tinako kung makita ko dito pag nagpa-shoutout kayo sa messenger ko na lang po para na ano ko na dito na teka napin ko pa-shoutout sa number 1 fan ko sa US, Mama Rivi, yan. So Mama Rivi, Australia, yan. Ano yan, number 1 fan ko sa US. Ayan, hanapin pa natin iba, hindi ko na makita po. Mag-message na lang po ulit kayo sa nagpapa-shoutout. Mamag sa Arizona, instructional coach sa HPA, Harvest Preparatory Academy, yan. So, alam niyo, nakatuwa din buhay ni Mama Rivi. Dati po siya kasama dito sa Asia Pacific College of Advanced Studies. From Asia Pacific to US na siya ngayon. In just 1 week, na-promote agad siya as instructional coach. So, parang sa atin, ang counterpart niya ay assistant principal, something like that. Okay, so, congratulations sa'yo, Mama Rivi, and you are surviving there. At thank you sa nanonood na siya everyday ng ating, vlogs. Okay?
Alright, so balik tayo. Ayan, kay Ma'am Lenny Rem, maraming salamat. Nurse po siya sa ibang bansa. Ma'am Lenny, salamat may papadala doon siya sa aking mga t-shirt. Na-excite ako. Thank you po. Thank you sa malasakit nyo. Okay. Sa lahat ng mga doktor na nagme-message sa akin, Doc Mercy, ano pala, Doc SP, maraming salamat po. Alright, when the situation is worse, what are you going to do? Number one, just always remember this, that it's only temporary. Okay? Whatever, kanina actually may na-forward sa akin ni Ma'am Marivian, kagabi ata, that when your situation is worse, it's just temporary. So whatever worst thing you're facing right now, it's just temporary. Pag nung pinanak naman tayo, hindi naman worse lahat ng naranasan natin, di ba? Meron din naman mga times na we were happy. Kat pa inumin, hindi malamig, dito na lang. Di ba? Kung paano tayo naging masaya, like, kung 30 years old ka ngayon, 40 years old, 40 years, hindi naman pa na-worse, di ba? You had your fair share of happiness, victory, success sa buhay natin, di ba? Hindi naman laging ganyan ang situation natin. So, sa akin din, in my case, so, inisip ko ngayon, it's just temporary, kung ano man ang present situation ko ngayon, plus yung iba pang pinagdadaanan natin. So, this is just a temporary thing, okay? Lahat ng wars na may imagine natin sa sarili natin na why it's happening, why you have pain, why you have pain and everything is just temporary. So, isipin mo, this will not last forever, di ba? Okay, so, hindi tayo naiyak na. I remember when, no, nagsimula ako mag-vlog, nagdalas ko umiyak sa camera, so ngayon, napipigilan na natin. Okay, so, temporary lang. Second, lahat ng war situation na hindi mo napainggan yung una, kate, paparinig ko sa'yo. First, when you are in pain, that situation is only temporary. Yan. Okay. Last lang siya 1 month, 2 months. Pain. Yeah. Pain is only temporary. Okay? Second, the worst situation that you have right now will give you lessons in life. May mga lessons sa buhay yan. Diba? May mga lessons sa buhay natin. Pagkatapos niyan, you pick. Sabi nga din nila you pick some stone, di ba? Then, yung stone na yan, yun yung lessons. Mula dun sa worst situation mo, sa separation mo ng mahal mo sa buhay, pagka-bankrupt mo, failure on your activities, failure on relationships, financial disaster, may lessons. So, you just pick the stone. Pagkayari niyan, make sure meron kang hawak, nakuhang stone. Meron ka nakuhang lessons sa buhay. Bakit ka nagkaganyan? Diba? Anong nangyari? Bakit ka nagkasakit ng ganyan? Doc G, you might abuse yourself. Diba? O bakit ka na sa atin, sa mga OFW, bakit wala ka naipon, nawala pa yung pamilya mo? What's wrong? Diba? What went wrong? So, tingnan natin ang situation. You sit down, you pray, tapos Lord, sabi mo, ano yung lesson? Ano yung naiwan sa'yo? Diba? Ano yung naiwan? Ang maiwan lang sa atin after the worst situation is lessons lang talaga eh. Diba? Walang ibang matitira sa'yo sa buhay kundi lessons eh. Sabi ko nga kahapon, when we were driving going from Medical City to Subic Bay Point para maghanap ng test, may tetest kasi sa atin. Then may sunset, sabi ko sa kapatid ko. Ang sunset, it tells two things. One, sinasabi niya na tapos na yung buong araw, you forget about the past. And it signifies next chapter of your life. New beginning, di ba? So after, at the end of the day, at the end of it all, yung makukuha mo na lang is reflection and lessons sa buhay natin, di ba? Right? That's
Second. And third, when your situation is worse, remember that it's an opportunity to redirect your mind, redirect your thoughts, redirect everything sa buhay mo. Yung parang dahil nakita ka ng lessons, so parang nagkaroon ka ng decision to change something sa buhay mo. So tapos na yung worst situation, kalma na. Sabi nga, kalmado na yung situation. Eto na yung lessons, nakuha mo na, na-realize mo. So pwede kang mag-change ngayon ng mga decision sa buhay mo, mag-redirect ka ng buhay mo. So let's say, na-realize mo, hindi ka pang abroad, dito ka pala sa Pilipinas. Na-realize mo na hindi ka pala dyan sa career na yan, di ba? Nagpupumilit ka lang, hindi pala para sa iyan, di ba? Or yung palang negosyo na yan ay talagang it will not work sa yung community, so you have to change it. It's something like it gives you an opportunity to change your direction in life. Okay, change that direction in life. Okay, so yun ang mga lessons. Okay, so delivers when if your situation right now is worse, so remember it's just temporary. Second, it has lessons and natutunan natin. And third, it's an opportunity for you to redirect your life. Alright? So, if you need further help or coaching, yan, I can coach you. Kagabi, from Bahrain, ang kinoach natin, though hindi ko natapos, naggamot kasi ako. So, tuloy natin mamaya, ma'am. Hello sa'yo. Thank you very much. So, pwede mo ko tawagan, 0939-5254311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Sungar, FB account Gigi Sungar. So, message mo lang din po ako dyan and pwede tayo mag-usap online or personal coaching. Okay? Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!